Kasi apparently, yung mga bees ay nagiging mas kalmado sila kapag napauusukan. Sobrang daming honey nito. Tumutulo na siya. Mabigat, ma'am. Mabigat na siya. Punong-puno siya ng honey. Puno ng honey. Hindi na niya kaya yung sarili niya. Oh my gosh. Ay, ito matamis. Ay, ang sarap. Everything is fun under the sun. At ngayong summer, may espesyal na lugar tayong sasadyain. Ang probinsyang dinarayo dahil sa naglalakihan itong alon. Ang tinaguriang surfing capital of the North, La Union. Kung sawa na kayong magtampisaw at lumangoy sa dagat at naghahanap ng challenging beach sports, subukan nyo na ang surfing. Kakaibang thrill daw ang hatid ng pagsakay sa alon, kaya naman maraming sumusubok ng surfing. Pero bukod sa surfing, binibisita rin ang probinsya tuwing tag-init dahil sa matatamis nilang summer fruits. Titikman din natin ang ipinagmamalaking produkto ng kanilang bayan sa La Union. Ang kakaibang tamis ng mga pagkain gawa sa kulot-pukyutan at iba't ibang putahe na niluto sa kawayan. Sarap! Matamis at kulay ginto, ito ang yaman ng bayan ng Baknotan. Ang pulot-pukyutan o honey. Taong 1991 nang gawing One Town, One Product o pangunahing produkto ng Baknotan ng honey. Gawa ang honey sa nectar na nakukuha ng mga bubuyog sa mga bulaklak. Beekeeping ang tawag sa pag-aalaga at pagpaparami ng bubuyog para makagawa ng honey. 20 kilos of honey. Of honey. Sa isang frame. Wow! Yes, okay. Wow, pati pala dun sa takip meron, ano? Ito po yung mga bees natin. Karamihan po sa kanila, mga field bees. We call them field bees kasi po sila yung nangunguha ng nectar sa mga flowers. Ito po kasi, kaya ito tinatawag namin na barcomb. Bawat piraso po nito ay may laman na honey. Kung makikita po ninyo ito, honey na po itong kulay brown sa loob. Oo, parang may brown na siya sa loob. May liquid na dyan sa loob. Ito na po mismo yung honey. Karamihan ng mga bahay dito may libu-libong bubuyog na inaalagaan. Ang ginagawa ni Kuya Ben ngayon, tinitingnan niya which of the frames ang meron ng ripe honey. Wow, look at that! May mga nakasabit pa ng mga bees. So malalaman mong meron ng ripe honey sa loob ng honeycomb kapag nakikita ninyo parang may selyado na siya, oh. Parang may takip na siya. Compared to this part, tingnan mo yung ilalim na part, butas-butas pa siya. Pero yung sa ibabaw na part, dilaw na siya, ibig sabihin may takip na. So sa loob niyan ay meron ng ripe honey na pwede nang i-harvest. Good for harvesting. Itong hawak ko ay smoker. Kasi apparently yung mga bees ay nagiging mas kalmado sila kapag napauusukan. Sobrang daming honey nito. Tumutulo na siya. Mabigat, ma'am. Mabigat na siya. Punong-puno siya ng honey. Puno ng honey. Hindi na niya kaya yung sarili niya. Oh my gosh. Okay. Talagang fresh na fresh. Actually, yung sweetness or lasa ng isang honey ay depende doon sa kind of trees and plants kung saan kinuha ng bees yung nectar. Ito, siguro I'm guessing parang medyo may pagka-mango ang lasa nito. Fruity. Fruity flavor. Kasi marami ditong akasya at saka mga mangga, puno ng mangga. Harap! Tamis! So, ang susunod na proseso, dadalhin natin sa honey extractor. Pero, ang pwede lang pumasok dun sa honey extractor ay yung mga nakalagay sa frame, katulad nito. Yung mga ganito, hindi ito pwedeng pumasok. Kaya ito, papasok sa aking bibig. Pwede na itong kainin. Raw. Sarap. Hihiwain po natin, alisin natin yung takip para ma-expose yung honey. Yan, yan.
Ito po ang itsura ng honey extractor. Opo. Ilalagay po natin itong frame dito sa... Meron po siyang built-in na lalagyan. Yan po. Sarado na. Tapos ano nga gagawin dito? Iikutin po natin yan. Ito, iikutin. Opo. Bigat. Bakit po? Para po yung honey ay maalis doon sa frames. Wala na. Wala na. Other side. Wala na rin. Ang tamis ng honey ng baknotan nakararating na rin sa mga kalapit na bayan. Katunayan, ginagamit din itong sangkap na pampasarap sa mga lutuin tuwing may fiesta. Taon-taon ipinagdiriwang dito sa San Fernando, La Union ang Silyag Festival. Ang ibig sabihin ng silyag, moonbeam or sinag ng buwan or simply ilaw. Pero hindi ilaw ang pinunta natin dito kasi alam ko na tuwing merong festival, merong patsibog, merong pagkain. At yan ang pinunta natin dito, ang pagkain ng La Union. Tara, kain na tayo! Sa mga festival katulad nito, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga komunidad na ipakita kung ano yung mga ipinagmamalaki nilang produkto. Katulad na lang ng bayan ng Baknotan. Ang kanilang pangunahing produkto, honey. At yan ang tampok dito sa isang espesyal na restaurant na to na kung tawagin LU Barbecue. Barbecue sa unang tingin pero ang espesyal, honey ang kanilang main ingredient. Let's go, honey! Dito tayo. Hi! Good evening! Ito ba yung menu ninyo? Yes po, ma'am. Teka lang titingnan ko muna. Ano bang mga specialty ninyo dito? Ma'am, yung bestseller po namin is yung chuletas po and quarter grilled honey chicken po. Chuletas sounds interesting pero actually, ang ibig sabihin ng chuletas in Spanish is chop. In fact, sa Spain, meron silang tinatawag na chuletas de cerdo. Ibig sabihin, simply pork chop. Kasi chuletas equals chop, cerdo is pork, chuletas de cerdo. Mukhang masarap to pero ito may honey. Kakaiba at grilled to. O sige ma'am, chuletas at grilled honey chicken. Kapag kumapit na ang mga pampalasa sa karne, pwede na itong ihawin. Babalik na rin ito ng ilang beses para maluto ang laman at hindi ito masunog. After a few minutes, flaming hot and ready to serve na ang chuletas. Ang chicken version naman nila ng chuletas, grilled honey chicken. Pagkalipas ng ilang minuto, luto na ang grilled honey chicken. Alright, tikman muna natin itong honey grilled chicken. Alright. Harap. Sarap. Very, very good. Mahilig ako sa barbecue. Pero ngayon ko lang na-realize na masarap palang pampatamis yung honey ang ginagamit. Kasi ang honey meron siya talagang distinct sweetness. Sabi nga nila, it's the healthier kind of sweetener kasi marami siyang mga nutrients, may antioxidants siya, it's good for yung may mga heart problems. Actually, mga iba't ibang ailments, kahit mga ubo nga, pwede yung honey Kasi hindi siya ganun katamis na tamis. Ang sarap. Hindi niya na-overpower yung lasa ng chicken. It's good, ha? Itong sauce nila, lasang-lasa mo yung honey. Napakasarap. It's not your ordinary barbecue chicken. May distinct flavor na binibigay ang honey. Nakakatakam. Ang sarap talaga. Eto na. Tikman na natin ang ating chuletas. Uy, mukhang napaka-tender nito, Parang imaginein mo yung liempo pero more tender. Tapos medyo may tinge ng manamis-namis because of the honey. Uy, parang masarap din isawsaw dito sa kanilang honey sauce. Sarap! Perfect yung pagkakaluto sa kanya kasi hindi siya overcooked tapos ang lambot-lambot niya. Very tender, Kahit hindi ka na gumamit ng kutsilyo, ganyanin mo lang, ayan, As is, ang sarap niya. Pero kung ako,
Masarap din siyang i-dip dun sa ating honey barbecue sauce. Perfect. Sarap. Kapag sinabing La Union, ang unang pumapasok sa ating isipan ay ang mayaman nitong karagatan. Pero ang di alam ng marami, hindi lang dagat ang mayaman sa La Union, kundi pati ang kanilang lupa. Dito sa San Juan, La Union, ang isa sa pangunahing kabuhayan ng mga taga rito ay ang kanilang red clay. Mayaman kasi sila sa red clay na panggawa ng mga palayok katulad nito. Paano nga ba ito ginagawa? Yan ang ating susunod na aalamin. Kilala ang barangay Tabuk sa pottery o paggawa ng mga palayok. Sagana kasi ang lugar nila sa red clay. Kumpara sa ibang putik, mas malagkit ang red clay na angkop sa paggawa ng palayok. Nakukuha ang red clay sa patag na bahagi sa itaas ng bundok na malapit sa kanilang barangay. Ang mga red clay galing sa bundok dinadala sa mga pagawaan ng palayok. At ang good news mga kapuso, pwede raw subukan ng mga turista ang gumawa ng palayok sa pagawaang ito. Red clay pagdamilyan. Ang pagdamilyan is an Ilocano term na ang ibig sabihin pagawaan. So, gagawa tayo ngayon ng palayok. Ito yung clay. Yes, ma'am. Process na po siya. Pula. Di ba usually ang clay pulang-pula siya? Medyo orange. Yes, ma'am. Mayroon po yung mga ganun. Ginagamit lang po namin siya na pang-apply para mag-red yung color. Pero kaya po tinawag ng na red clay, after firing or baking, magre-red na siya. Magiging pula yes, siya. So, unang-una po, kukuha po tayo ng clay. Ganyan? Yes, ma'am. And then ilagay po natin sa center ng potter's wheel. Medyo press down natin konti para didikit yung clay. Ayusin po natin yung side para magiging bilog. Yan. Iikot lang po yung ito. Itong kamay po natin naka-steady lang po rito sa side niya. Pagkaraan niyan, yung ibabaw naman niya ang i-flat po natin, ma'am. Yan. Tasan po natin gamit yung thumb. Okay. Tapos? Huwag po naman masyadong sasagat sa ilalim. Yan. Okay. Yan. Actually, yung pottery making ay ancient tradition na ng mga Pilipino. Bago pa dumating yung mga colonizers natin, bago pa dumating yung mga Espanyol, gumagawa na ng clay pots yung ating mga ninuno. So, mahalagang mapanatili natin yung ganitong klaseng art form kasi pamana ito ng ating mga ninuno. Sa kabila ng modernong panahon, nagluluto pa rin sila gamit ang palayok hanggang ngayon. Mas sumasarap daw kasi ang mga paborito nilang Ilocano dish, gaya ng dinengdeng, kapag iniluto ito sa tradisyonal na paraan. Bukod sa paggamit ng palayok, may isa pa silang tradisyonal na paraan ng pagluluto. Sa Pugo, La Union, tubong o kawayan naman ang ginagamit nila. Marami kasing taniman ng kawayan sa kanilang bayan, kaya kawayan ang pangunahin nilang produkto. Ang una nating dish, ang tinumbo na kinimelan. Ilocano word ang kinimelan na ang ibig sabihin mula sa ilog. Kaya naman manghuhuli kami sa ilog ng pangunahing rekado nito. Sadyang napakayaman talaga ng kalikasan ng La Union. Meron itong dagat, meron itong bundok, at syempre, meron ding ilog. So yung mga isda nandoon sa ilalim ng bato. So ang ginawa nila, tinakpan nila ng lambat yung bato. Ngayon, dudukutin natin ng kaunti-kaunti yung mga bato para pag natanggal yung bato, lalangoy na yung isda. Makukuha sa lambat. Isda, igat, hito, hipon at agaton o maliliit na crabs ang mga kadalasang nahuhuli sa ilog. Ito ang mga lulutuin ng cook na si Edwin. Tayo po'y magluluto ng isda ng ilog. Ito'y tinatawag na kinamilan. Lagyan ng bawang, luya, paminta, kamatis, sibuyas, sili, asin, suka, pinigang kalamansi at kaunting bagoong. Paghalu-haluin at ilagay sa buho. Maluluto ito ng 15 minutes. Ito, kinamilan. Ano po? Kinamilan. Kinamelan. Oo. Ano Galing po ito yan? sa ilog. Parang paksiw. Oo.
Parang paksiw yung pagkakaluto. Tapos medyo maanghang, ha? Tapos talagang sa kawayan po ninyo ito niluto? Oo, ma'am. Mas masarap ba kapag sa kawayan niluluto? Oo, ma'am. Kasi mag-iiba yung lasa. Dahil ang La Union ay marami ring mga upland areas, so maraming mga plantasyon dito ng bamboo. Maanghang at magata naman ang tinungbo na karne. Kaya tinawag din nila itong Ambangonan Express. Ambangonan Express. May karne dito ng baboy, lagyan ng gata ng nyog, lagyan natin ng konting asin. Tapos paminta, tapos siling mahaba pero naiwan na to. At saka siling labuyo. Tapos lagyan ng sibuyas. Tapos lagyan ng bagoong na alamang. Tapos haluin. Ilalagay at iluluto rin ito sa tubong. Ambangonan Express. Naku, parang Bicol Express pero gawa ng Ambangonan. Sarap, ha? Para siyang Bicol Express. Kasing ang hangdem, pero mas magata siya. May gata yan, ma'am. May gata ito. Tsaka parang malinamnam talaga yung gata niya. Sarap. Tapa, embutido at sisig. Mga pagkaing patok sa mga meat lover, pero maniniwala ba kayo na ang mga ito pwede rin kainin ng mga vegetarian? Sa La Union, ang healthy version nila ng mga dish na ito gawa sa kabute o mushroom. Sa iba't ibang bayan sa La Union, tila kabuting nagsulputan ng mga mushroom farm. Taong 1980s nang lumago ang mushroom industry sa probinsya. Kaya naman ang mushroom, isa sa ipinagmamalaki nilang produkto ngayon. Ganito ang karaniwang itsura ng isang mushroom farm. Ito yung mga tinatawag nilang fruiting bag. Tapos mula dito sa kanilang fruiting bag, doon na magsasprout itong mga oyster mushroom ang tawag dito. Pero ang tanong, ano nga ba ang laman nitong fruiting bag na ito? Yan ang ating aalamin. Ito ang tawag dito, sawdust. Ito yung pinaglagarian ng kahoy or dayami. Diba? Anong gagawin mo dyan? Ito ang tawag dito, darak. Ito naman yung pinaggilingan ng palay. So, sa ibang mga lugar, tinatapon na lang yan. Pero dito sa La Union, nakahanap sila ng paraan para magamit itong akala mo patapon na, pwede pa palang mapakinabangan. Hi, sir! Ano po itong ginagawa ninyo? Babagin po ako ng mushroom substrate, ma'am. Ito po yung magiging parang fruiting bag natin. Yes, ma'am. Pero tinatawag na mushroom substrate kasi ito, ma'am, hindi pa natamnan. Pag hindi pa natatamnan. Pag natamnan na ng mushroom spoon, yun ang tawag na Fruiting bag. Oo. Complete. Paano po ito magkakaroon ng mushroom, itong ginagawa nating bag? Tatamnan ng mushroom spoon. Pag natamnan ng mushroom spoon, 30 to 45 days, puputi siya. Gaya ng nasa loob. Then yun, may tutubo na. So ito pwede na nating i-harvest itong mga to. Minsan yung isang fruiting bag, dalawa yung tumutubo. Gaano po karami na-harvest ninyo? Ilang kilo po? Ngayon, ma'am, medyo mainit ang panahon. Medyo masyado konti lang. Ang mushrooms kasi gusto niya yung mga moist na mga environment. Sobrang 1/4 na. Yan po, 40 pesos yan, ma'am. Ito 40 pesos na to. Opo, ma'am. Alright. Ang magkaibigang Chester at Randy, ginagamit na meat alternative ang mushroom. Ituturo nila sa atin kung paano gumawa ng mushroom embutido. So kapag nakuha na natin yung petals ng ating oyster mushroom tapos nalinis na natin siya, imi-mince na natin siya ng tinong-tino. Yes, ma'am. Para mimik po natin yung giniling na karne, ma'am. Uunahin po natin dito, ma'am, is yung garbanzos po natin. Garbanzos. So, ganyan na yung garbanzos, hindi na natin siya hihiwain or... I-mamash po natin siya. I-mamash Yes, natin. Okay. Po natin. Tapos ihahalo na kaagad yung Yes, mushroom. Alright. Breadcrumbs. Breadcrumbs. Para magkaroon siya ng konting crunch.
Tapos yung carrots po natin. Carrots. Parang hindi pa siya nagsusolidify. Parang crumbly pa siya. Yes, ma'am. Mamaya po kasi magtutubig yung mushroom po natin, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Onions. Garlic, ma'am. Ngayon, sugar po. Para may matamis po na after. Brown sugar ang ginamit mo. Yes, ma'am. Okay. Paminta. Yes, ma'am. Ayan yung flour po natin. Flour. Ito pa. Asin. Yes, ma'am. Basta paghalu-haluin nyo lang lahat ng ingredients. Parang ang crumbly niya, tsaka ang dry niya. Pero ang sabi sa atin ni Chester, after a while na kapag talagang hinalo-halo mo na siya talaga, magtutubig eventually yung mushroom, unti-unti na siyang poporma. Tulad nito. So, pwede na po natin siyang i-form, ma'am, pag ganito. Wow! So, magiging ganito yung itsura niya after a few minutes of mashing. Pero kung gusto niyo talagang mas maging masarap yung embutido ninyo, pwede niyo itong ipagiling. At kung pagiling mo siya, magiging ganito yung itsura niya. I-roll lang po natin siya. Then, tsaka po natin siya i-steam, ma'am. So, pagkatapos natin ma-steam yung ating mga embutido rolls, pwede na natin siyang iprito. So, saglit lang, wag natin susunugin, di ba? And there you have it, mushroom embutido. Tikman natin. Lasang embutido. Parang regular embutido. Yes, ma'am. Diba? Hindi mo iisipin na wala siyang karne. Sa mga mahilig naman sa pasta, may specialty si Randy, ang shrimp scampi with white oyster mushroom. Right, there you have it. Shrimp scampi with white oyster mushroom. Nice, looks good. Tsaka ang bango niya, ha? Sarap. Very subtle lang yung flavor niya. Maganda na hindi masyadong naglagay ng maraming creaminess kasi talagang lasang-lasa mo yung shrimp niya. Very, very simple dish. Eh, minsan yung mas simple, yun yung mas masarap, eh. Hindi mo kailangan ng karne. You can live with mushroom. Ang bayan ng Bawang tinaguri ang fruit basket ng La Union dahil sa iba't ibang prutas na nakatanim dito. Isa sa masarap na papaking prutas, grapes o ubas. Pero kung inaakala nyong sa malalamig na bansa lamang tumutubo ang grapes, nagkakamali kayo mga kapuso. Dahil dito sa Bawang La Union, summer is the best time for grape picking. Kapag pinag-uusapan natin grapes, ang unang pumapasok sa isip natin, prutas na makikita lamang sa Europa o kaya sa Amerika. Pero ang hindi alam ng marami, dito mismo sa probinsya ng La Union, 1970s pa, ay meron ng tumutubong mga grapes. At meron ditong grape farm. Harvest season nga daw ngayon, kaya tingnan mo, ang ganda-ganda na niyang tingnan, lagong-lago na sila, no? Si Avelino Lomboy, isang farmer at scientist, ang isa sa mga unang nagtanim ng grapes sa Pilipinas noong 1970s. Pero merong specific kind of grape lang na pwedeng tumubo dito. Opo. Oo, yung red cardinal grape. Yes, ma'am. Kasi talagang ito pwede in tropical countries. Yes, po, ma'am. I read na pati sa Thailand at saka sa Vietnam, ito rin yung ma'am. tinatanim Opo. nilang grapes. Opo. Ang red cardinal grapes nabubuhay sa mabuhangin at mabuhaghag na lupa gaya ng lupa sa Bawang. 3 beses sa isang taon ang harvest season ng ubas, pero ang panahon na may pinakamaraming ani, tuwing summer. Ito mas matamis. ng konti. Depende, ma'am, sa color po. Yan po. So, Ayan. yung mga medyo Dark mas colored po. dark colored, yun yung talagang matamis-tamis. Pero Yes, ma'am. itong mga, Light. ito parang dark siya pero medyo mapusyaw pa ng konti. Medyo maasim. Medyo maasim. Ito ang... ito matamis. Manamis-namis na siya. Tuwing summer, aabot ng 400 kilos ng grapes ang napipitas dito kada araw.
pangunahing sangkap ang ubas sa paggawa ng sweet wine. After grape picking, may wine tasting. Wine and cheese. Nice! Yes, ma'am. Sige, so ano tong mga wine na ito? Okay. Iba-iba. Yes, Hindi na ma'am. pala grape. We have the grapes and we have guapol and dragon fruit depending on your preference po. Wow! Ma'am, this is our best seller po, yung Okay. rosa po, which is coming from the red cardinal po. Ah, ito na yung red wine. Fruity. It's very fruity. Sarap din. Thank you po. Masarap Thank you. din. Thank Oo, you. very, very fruity siya. Pero ako kasi hindi naman ako masyadong umiinom. So mas ako on the sweet side Sweet ako. side, so. Oo. Pero maganda, masarap pa rin yung hagod niya. Apo, Itong thank you po. Na to. Wow. Actually, dito sa La Union, tinuturing na high value crops itong grapes, Guapol, dragon fruit po. at saka Dragon fruit. dragon fruit. So, hindi lang siya masarap na kainin as is, pwede rin siyang gawing alak or wine katulad nito. Pagkatapos ng ating summer food adventure sa La Union, sigurado akong hindi na lang pagsakay sa alon ang maaalala nyo ngayon dahil ang tamis ng kanilang mga prutas at linamnam ng kanilang pagkain nag-iwan ng magandang alaala sa atin na mas pinasarap ng tradisyonal na pagluluto. Ilan lamang sa dahilan kung bakit sulit ang pagbisita sa La Union. Sarap. Perfect. Sarap. Magandang gabi, ako po si Cara David. At ito ang Pinas Sarap. Ang sarap nito